Nalulugi na nga ba mga negosyo ni Kong TV? Nanghihina ako. Parang nauubos ang aking enerhiya sa pagtatrabaho. Pabagsak na nga ba ang mga channel niya? At ano nga ba yung mga pinakapayaman na online racket ngayon na napakadali lang simulan? What is up mga karaket? Ako si John. Nurse yung misis ko at dinala niya kami dito sa UK. Dito na ngayon ako rumaraket at nagsishare ng mga kwento at ideas na pwedeng makatulong sa atin na kumita ng extra. Ngayong araw, pag-usapan natin si Kong TV dahil maraming napapansin ang mga netizens na pagbabago tungkol sa content at negosyo niya. At syempre, para makakuha na rin tayo ng tips kung paano nga ba maging payaman. Sa mga hindi nakakaalam, no, si Kong TV ay isa sa mga pinakamalaking vlogger sa Pilipinas. Ngayon, meron siyang 12 million na subscribers on YouTube alone. Tapos, meron pa siyang 7.1 followers sa Facebook. Isa siya sa mga matuturing nating OG o mga pinakaunang vlogger sa Pilipinas at nagsimula siya 1.5 dekada na ang nakakalipas. Teka lang, para sa mga hindi nakakagets, no, bakit ko nga ba ito tinatapik sa isang content na racket ang tema? Isa kasi sa pagkakakilanlan kay Kong TV yung mindset niya sa pagpapayaman. Kaya din yung tawag sa grupo nila, Team Payaman, na isang grupo ng mga vloggers na may kanya-kanyang malalaking following. Sa impluwensya ni Kong, parte ng content nila or maybe parte na rin talaga ng pagkatao nila yung paghahanap ng mga mapagkakakitaan. Lalo na nung nagsisimula pa lang sila. Sobrang vocal ni Kong tungkol sa mga racket niya dati. Naging part ako ng networking company, no? For 2 years. Yung pinakamadalas pa nga niyang ikwento yung experience niya pagdating sa networking kung saan niya nadiskubre yung teaching tungkol sa mindset, manifestation at kung ano-ano pa. Hanggang ngayon nga, dala-dala ni Kong yung pagiging raketero niya. Pero mula sa mga maliliit na racket, nag-invest na rin siya sa mga assets, properties at mga negosyo. At yun yung pag-uusapan natin ngayon. Isa sa mga regular na nagiging content ni Kong TV ay yung mga negosyo na pinapasok niya. Marami siyang vlog tungkol sa pagbubukas at pagmamanage ng mga negosyong to. Ilan na nga sa mga na-feature sa vlogs niya ay ang Kong Clothing, Donsi, Big Royce at Wilson the South. Meron din siyang branches ng King Sisig at Bulalo World. Pero may hindi nakalusot sa mga mapanuring mata ng mga netizens, no? Hindi na raw kasi masyadong nagko-content si Kong TV ng mga negosyo niya. At yung huling negosyo nga na na-feature niya ay yung Wheels on the South. 4 months ago ito at yung narrative ng dalawang vlogs tungkol sa auto repair shop, wala na daw kita kaya naghahanap sila ng paraan para makasurvive yung negosyo. Para sa iba, joke lang ito para sa entertainment value ng vlog. Ako nga tawang-tawa dun sa mga episodes na yon dahil dun sa karakter na ginawa ni Kong at ni Yo. Pero sa iba naman, pakiramdam nila, totoo yon at palugi na daw talaga yung Wheels on the South. Napuna din kasi ng mga solid fans ni Kong, yung talagang nanonood ng lahat ng vlogs niya, yung paghirit ng Team Payaman tungkol naman sa pagkalugi daw ng Big Royce. At ngayon nga, lumakas yung usap-usapan tungkol sa posibilidad na hindi na nga daw maganda yung kalagayan ng mga negosyo ni Kong TV. Dagdag pa dito yung pagkakontent ng ibang Team Payaman members ng Sugal at yung hindi pag-upload ni Kong TV ng mga regular vlogs sa channel niya kung saan 1 month ago pa yung kanyang huling upload. Para sa mga netizens at sa totoo lang, para sa kahit na sinong consumer, yung frequency o dalas ng exposure mo sa isang brand, nagiging proof na going strong ito. Kaya para sa akin, medyo valid din naman talaga yung tanong ng ibang tao. Kung okay lang ba talaga yung mga business ni Kong? Karamihan din naman talaga sa kanila nanggagaling sa concern. So, totoo nga ba na timpalugi na si Kong TV? Walang nakakaalam. Pero para sa akin lang, hindi. Hindi naman kasi lahat ng negosyo ni Kong TV pinapaalam niya sa mga tao. Yung content naman talaga niya mula pa nung umpisa, mas pinaprioritize talaga yung entertainment value. Nagsimula siya sa mga skit na may istorya. Pero kahit na nagbablog na siya, may mga storya pa rin na sinusundan. At yun yung nagustuhan ng mga tao sa kanya. At konektado ito sa pangalawang tanong natin. Pabagsak na nga ba yung mga channels ni Kong TV? Bakit hindi na siya nag-upload ng mga regular vlogs? Bilang tagasunod ng data pagdating sa social media, yung transition ni Kong ay hindi dahil sa pabagsak na yung mga channels niya.
Nag-iiba lang talaga ng trip yung mga tao pagdating sa content na papanoorin nila. From regular vlogs na edited, IRL or in real life streams na ngayon, yung mga ina-upload ni Kong TV at napakasipag niyang mag-upload dito. Kung sa mga regular vlogs, 2 weeks yung agwat kada upload. Sa live streaming, halos araw-araw siyang nag-upload at meron siyang 400,000 average views per stream. Ito ngayon yung sagot natin sa tanong na kung ano ba yung pinakamalaking opportunity sa ngayon pagdating sa mga online racket. Dito sa live streaming napupunta yung karamihan ng mga binabayad ng mga social media platforms sa mga content creators ngayon. Sa mga mas tutok sa mundo ng content creation, mapapansin nyo na yung mga pinakasikat na influencers ngayon, hindi mga vloggers, kundi mga streamers. Pwede ka rin kasing kumita from subscriptions, donations, at sponsorships sa streaming. Sabi sa Spotify, ang isang streamer sa isang online platform tulad ng Twitch ay pwedeng kumita ng $30,000 or 1.7 million pesos per month kung meron siyang average na 10,000 views per stream. Hindi ko sinasabing ganito mismo yung kinikita ni Kong, no? Dahil iba-iba naman ng rates, depende kung saang bansa ka nag-i-stream. Pero madami yung 400,000 average views per stream. Kaya pwede nating sabihin na mas maganda pa nga yung kalagayan ng channel niya ngayon. Tsaka pinakita ng move na ito, no, kung bakit top Filipino content creator pa rin talaga si Kong. Kaya niyang mag-adapt ng mabilis. Hindi din naman kasi ito yung first time na nag-adjust ng content si Kong. Dati nga, maingay o matunog yung usapan na maglilipat siya ng focus mula Facebook to YouTube. Ito lagi yung tatandaan natin mga karaket. Dapat marunong tayong makiramdam sa galaw ng market. Tsaka ng mga platforms na ginagalawan natin. Tayo kasi yung money-making machine. Dapat immune tayo sa mga changes na nangyayari sa mga paligid natin para tuloy-tuloy lang yung kitaan. Yung streaming, magandang racket yan na usually ginagawa lang natin as a sideline. Ang pinakausong ini-stream dati mga online games. Pero mas sumikat na ngayon yung tulad sa ginagawa ni Kong o yung mga in real life streams o streaming ng tunay na buhay. Pero madami din yung mapapansin nyo na trabaho or hobbies nila yung kanilang ini-stream. Tapos yun na nga, on the side lang, ni hindi mo kailangan mag-quit ng trabaho mo. Mag-alat ka lang ng oras kada araw, kada linggo para makapag-stream ka. Malaki din kasi yung potential nito para sumikat at syempre, para magkaroon ng mapagkakitaang extra. Importante kasi sa social media na yung ginagawa mo ay currently iniinvestan ng mga online platforms. Mula sa YouTube, Twitch at Facebook, putok na rin ngayon yung live streaming sa TikTok at Instagram. Kahit nga Lazada at Shopee, may live streaming na ngayon, di ba? Pero ano nga ba yung pinaka-importanting racket lesson natin sa video na to? Alam ko na yung nature ng racket ay panandalian lang. Quick money, kumbaga. At may mga ganun talagang pagkakakitaan. Yung mabilis at saglitan lang. Yung gusto talaga nating i-take advantage ay yung opportunity. Kasi hindi naman talaga natin alam kung laging meron. Yung pinaka natutunan ko kay Kong TV, grabe pa rin yung value ng longevity. Ang dami ng pinagdaanan ni Kong TV na mga negosyo, investments, pinsan mga tao. Pero tuloy-tuloy lang. Kung may racket na hindi gumagana, move on lang. Hahanap lang ng bago. Normal naman yun sa mga negosyo na may mga ilan na malulugi. O minsan may hirapan talaga pero makakabawi naman. Siyempre, andun din dapat yung galing at passion mo pagdating sa ginagawa mo. Parang yung expertise ni Kong pagdating sa content creation. Kaya alam niya kung paano mag-adjust para relevant pa rin siya after 15 years. Sobrang nakakabilib yun. Pero tingin ko, pag tinanong natin siya kung ano ba talaga yung sikreto niya pagdating sa longevity niya, ang isasagot niya ay yung lakas pa rin ng loob na nakukuha niya mula sa pamilya at mga kaibigan niya. Kaya mga karaket, ano kaya yung magandang itanong kay Kong pagdating sa mga racket? Kung sakali lang na ma-interview natin siya in the future. Malay mo naman, di ba?